Hi kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang lesson dito sa mathematics. Tayo ay nasa ika-6 na linggo na ng second quarter. Ang ating aralin para sa linggong ito, pagbabawas ng bilang na may 1 hanggang 2 digit na minuends hanggang 99 na wala at may pagpapangkat. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Sa araling ito, mas lubos mo pang mauunawaan ang pagbabawas ng bilang na may 1 digit mula sa minuend na hanggang 18. Matututunan mo rin ang pagbabawas ng bilang na may 1 digit o 2 digits mula sa minuend hanggang 99 na mayroon at walang pagpapangkat o regrouping. Ang pagbabawas ay isang mahalagang aralin upang malaman mo kung ilan ang natira sa ginawang pagbabawas. Ang matututunan mo sa araling ito ay maaari mong gamitin sa pang-araw-araw na buhay at maging sa pagkuha ng tamang sukli sa pera. Bago tayo dumako sa ating pagbabawas na may regrouping at walang regrouping, akin munang ipapakita muli yung addition natin na may regrouping. Kasi yung proseso ng addition na may regrouping at kahit walang regrouping, ito ay kapareho lang din ng proseso ng pagbabawas. Yun nga lang, yung addition, di ba, pagsasama. Tapos, yung subtraction ay pagbabawas. So, papakita lang muna ulit ni teacher na dapat inuuna ang ating ones bago ang tens. Natandaan, ang ones ay yung nandito sa ating kanan. Tapos, yung sumunod dito, nakatabi, yun yung tens natin, no? So, unahin muna natin itong ating 1. 7 plus 8 ay 15. Nasabi ko nga, itong tens na itong tens na ito ay hindi dapat inilalagay sa baba, kundi doon sa may taas. Kaya buburahin na natin ito. Lagay natin doon sa taas yung 1. Pagkatapos nito, kasama yung 1 sa mga numbers dito sa tens. Kasi nga, tens yan. Kaya kasama ito. 1 plus 3 plus 4, ang sagot ay 85. Yung prosesong ginawa natin dito ay ganun din yung gagamitin natin sa subtraction mamaya pagpapakita ni teacher. Itong addition na pinakita ko, ito ay may regrouping. Meron tayong ditong halimbawa ng pagbabawas. Si Mika ay may 18 bulaklak. Ibinigay niya ang 7 kay Aya. Ilang bulaklak ang natira sa kanya? Noong nakaraan, ang ating subtraction ay 1 digit lamang. Ngayon naman, meron tayo ditong 2 digits na tinatawag. Pagka sinabing 2 digits, ito yung numbers na composed of 2 digits. Katulad ng 18, di ba? Dalawa yan, 1 at saka yung 8. So, yun yung 2 digits. Ngayon, dito sa ating halimbawa, ipapakita dito, ayan, 18. Tapos, ang ginawa dito ay elimination, pagbabawas, no? Hindi yung, anong tawag doon? Paghahambing. Okay? Kasi nga, mas madali ito, mas mabilis, dahil isa lang yung gagawin mong proseso, yung pagko-cross out mo. So, dito, yung drawing natin, ayan, kung mapapansin ninyo, ito, idinrawing yung 18, tapos binawasan ng 7. Ito yung ibinawas, 7. At ang natira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. At ang sagot natin ay 11. 11 pirasong bulaklak ang natira kay Mika. Narito ang ating sumunod na halimbawa. Si Lance ay may 24 na lobo. Ibinigay niya ang 13 lobo sa kanyang mga kalaro. Ilang lobo pa ang natira sa kanya? Base sa ating illustration dito sa baba, mayroon ditong 24 na lobo. Kung saan, yung ating ibabawas ay 13. Ito na yon.
Nilagyan na ng X yung 13. Bilangin natin ang natira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ang natirang lobo ay 11. Paano naman daw kapag ang pagbabawas ay may pagpapangkat o regrouping? Halimbawa, mayroon tayong 21. Nababawasan natin ng 7. Kapag sinabi kasing regrouping, ito na yung kapag gumamit tayo ng standard algorithm, yung may panghihiram na tinatawag. Ngayon, ipapakita natin dito sa ating illustration yung tens and ones base doon sa drawing nga. Okay. Kung mapapansin ninyo, dito sa modelo natin, mayroon 21 blocks kung saan, di ba ito, dalawang tens natin. At saka itong isang natitirang block kasi nga 21. Dalawang tens tapos isa. Okay, sumunod, ang ginawa doon sa isang tens, pinaghiwa-hiwalay natin. Ayan, ito na yon. Pinaghiwa-hiwalay. Imbis na magkakadikit, ibig sabihin parang isahan na lang sila. Pero 10 ito. Tapos ito yung isa pa. So, 21 pa rin yan. Ngayon, babawasan daw natin ng 7. Sabi dito, ipinapakita ang paghihiwalay sa isang long upang mabilis maisagawa ang pagbabawas. Ayan na, dun sa 10 ginawa nating isahan na lang, minarkahan na yung 7, na ibig sabihin ito yung babawasan o ito yung ibabawas. Burahin ko lang muna ito at natatabingan. Ayan. Ito na yung ibinawas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tingnan natin yung natira. Kung ang 21 ay babawasan ng 7, di ba ito ay 10? Kasi ang isang long nga daw ay 10. 10, 11, 12, 13, 14. Dahil sa paghihiwalay sa isang long, maaari na nating ibawas ang 7 na blocks mula sa 21 gamit ang pag-i-X. Ito yung ipinakita dito sa ating illustration. Kaya ang 21, nabawasan natin ng 7, ang sagot ay 14. So, yan yung para dito sa illustration. Ngayon, paano kung malalaking number na? Paano naman natin ito maipakikita kung walang illustration? Mamaya, ipapakita ni teacher, no? Kung paano isasagawa ito. Sana maintindihan nyo mabuti, tingnan mabuti kung paano isasagawa yung proseso. Ito pa yung isa pang paraan ng pagbabawas gamit ang expanded form. Itong given natin na naririto ay may regrouping na tinatawag o yung may pagpapangkat. Medyo mahaba-haba ito, medyo baka malito kayo, but anyways, explain ni teacher, no? Sa paraang ito, maaaring pangkatin ng sampuan at isahan ng bawat bilang upang matukoy ang sagot sa pamilang na pangungusap. Maaring gamitin ang standard algorithm na paraan sa pagbabawas. Mamaya ipapakita ni teacher yon. Ito na muna tayo. Paano ginawa yung expanded form? Ito yung given natin na 34 as minuend, tapos ito yung ibabawas, 15. Okay? Dun sa 34, ginawa itong expanded. Yung value ng 3 na tens natin ay 30, tapos, ang ating ones ay 4. Ganon din yung ating subtrahend na 15. Ginawa expanded, yung ating tens ay 1, kaya 10 ang value. Tapos, ang ating ones ay 5. So, ayan na yung 5. Okay, burahin na ulit ni teacher. Para lang makita nyo. Ngayon, bakit may slash yung 30 at saka yung 4? Ganito yan. Itong 4, di ba pagbabawas natin, ito ay minuend, itong 4, tapos subtrahin natin ay 5. Yung 4 ay hindi sasapat sa 5. Ang ibig sabihin ni teacher, yung 4 daw babawasan ng 5. Hindi pwede. Kasi kulang ang 4 para ibawas ang 5. Dahil kulang yung 4, ang ginawa dito ay humiram dito ng 10. Tens kasi ito, di ba? Yung 30 natin, tens yan. Humiram dito ng 10 para ilipat dito sa 4.
Teacher, bakit naman 10 ang hihiramin? Pwede naman isa lang. Hindi pwede. Hindi pwede isa lang. Kapag humihiram ka sa tens, 10 talaga ang ibinabawas doon. Okay? 10 talaga yon. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng dalawa lang. No, para lang sumapat doon sa iyong subtrahen. No. 10 talaga yon, ha? Kaya naman, itong 4 ay naging 14 na. Kapag na-slash mo na yan, ang ibig sabihin lang nun ay hindi mo na ito gagamitin na value, kundi itong nasa taas na. Ayan, ito na ang gagamitin natin value as minuend natin. Dahil humiram si 4, dito sa 30 ng 10, ang naging value na nito ay 20 na lang. Kasi naraman nga ng 10, di ba? Dinagdag natin sa 14 para pwede na. Pwede nang bawasan ng 5 ang 14. Dahil nagbawas tayo ng 5 sa 14, ang sagot natin ay 9. Ayan. Next, punta tayo dun sa tens. Itong 30 na naging 20 na lang, babawasan natin ng 10. Ang sagot ay 10. Ayan. Makikita natin sa expanded form na sagot natin, 10 at 9. Kapag pinagsama, ito ay 19. So, yan yung sagot, 19. Mamaya, ipapakita ni teacher kung paano nakuha yung 19 sa paggamit natin ng standard algorithm. Yung ginagamit natin sa addition kapag 2-digit number na. No? Pwede din gamitin ng standard algorithm sa subtraction kahit na walang pagpapangkat. Dahil doon, hindi mo na kailangan na mag-drawing-drawing pa, lalo na kung ang given ay 54 minus 12. Hindi mo na kailangan mag-drawing ng 54 tapos mag-e-x ka ng 12. No? So, ayan, papakita na ni teacher. Ito yung standard algorithm na walang pagpapangkat, walang panghihiram na mangyayari. Halimbawa, mayroon tayong bilang na 67 bawasan ng, wala yung 7, sulat ulit natin, bawasan ng 24. Ayan. Alam nyo, para malaman nyo kung walang pagpapangkat o walang panghihiram na mangyayari, ganito lang yan. Tingnan mo yung inyong numbers. Dito muna tayo sa ones. Okay, para ma-identify nyo muna kung may pagpapangkat bang gagawin, no? 7 at 4. Alin ang mas maliit na value? Ang sagot ay 4. Ayan. Sa 6 at 2, alin ang mas maliit ang value? 2. Sabi dito, kapag daw ang value ng minuend ay mas maliit, kapag nakita mo mas maliit ang value, itong naandito sa baba, yung subtrahen, hindi pala minuend, subtrahen ha. Kapag nasa baba ang mas maliit na value, walang mangyayaring panghihiram. Ha? Lalong-lalo na dito sa ones natin. Kapag si ones natin ay mas maliit ang value, walang panghihiram na mangyayari. Sagutan na natin. Dahil walang panghihiram na mangyayari, nabura ang 7, okay, burahin muna natin. Pwede na tayo magbawas. 7 bawasan ng 4, ang sagot ay 3. 6 bawasan ng 2, ang sagot ay 4. Ang sagot natin, ang difference ay 43. Wala tayong ginawang pagdodrawing, hindi ba? Kundi tayo ay nag-subtract na agad gamit ang standard algorithm. Walang drawing-drawing, di tayo nahirapan. Wala na tayong expanded, di ba? Dito pa lang, kita na natin. Okay? Kung sa expanded naman, sige, pakita lang ni teacher, no? 60. Pero ito wala din panghihiram kasi nga, 'di ba, dito nakita na natin na walang panghihiram na mangyayari. So 20 tapos 4, 7 bawasan ng 3, ng 4, ang sagot ay 3. Tapos 60 bawasan ng 20, ang sagot ay 40.
Pagsamahin ng 40 at 3, ang sagot ay 43. So, ganun lang. No? Pinahaba mo lang dito sa expanded form. Magbigay pa tayo ng isa pang example. Burahin muna ni teacher ang ating pisara. Okay. Halimbawa, 89 bawasan ng 45. Tingnan natin kung walang pagpapangkat nga ito. Patunayan natin sa 9 at 5, alin ang mas maliit ang value? 5, tama. Sa 8 at 4, alin ang mas maliit ang value? 4. Pinaka-importante kasi dito, una natin ma-identify itong ones, no? Kung alin dyan ang mas maliit ang value. Dahil nasa baba ang mas maliit ang value natin, nangangahulugan lang na wala tayong gagawing panghihiram. Magsagot na tayo. 9 bawasan ng 5, ang sagot ay 4. 8 bawasan ng 4, ang sagot ay 4. Kaya ayan. Ang difference ng 89 bawasan ng 45 ay 44. Naunawaan nyo ba? Okay, pwede pa mag-practice, magpabigay kay nanay ng given, tapos sagutan nyo. Kapag nakuha nyo ang tamang sagot, ibig sabihin na unawaan mo na kung paano gamitin itong ang pinakita ni teacher na paraan ng pagbabawas. Ito na, medyo komplikado to, kaya makinig mabuti, tingnan mabuti kung paano ginagawa yung may pagpapangkat naman. Halimbawa, ang number natin ay yung medyo mababa muna. 42 bawasan ng 17. Yan. Ang una natin gagawin, identify natin kung alin ang mas mababa. Sa 2 at 7, alin ang mas mababa ang value? 2, tama. Sa 4 at 1, 1. Ayan, sa nakita natin, itong ones natin ay, ayun, nasa taas ang mas maliit ang value. Kapag daw nasa taas yung mas maliit ang value, lalo na ito ay ones, kahit hindi na nga natin kunin itong tens kasi wala na namang kasunod na iba, no? Kahit dito na lang sa ones tayo mag-focus, okay na yun. Dahil nasa taas ang mas maliit ang value, manghihiram tayo. Okay? Dahil manghihiram tayo, slash na natin yung 2. Na ibig sabihin, hindi na natin gagamitin ang value ng 2. Isulat mo yung 2 sa taas. Okay? Tapos, ang gagawin natin dito, yung katabi niya na tens. Ano yung katabi niya na tens? 4. Tama. Hihiraman natin yung 4 ng 1. Oops, hindi 1 na 1 ha. Ibig sabihin lang ni teacher na 1 ay as tens. 10 ang hihiramin natin sa 4. Dahil nakahiram tayo ng 10 sa 4, idadagdag na natin yan dito sa 2. Ay, teacher, 1 lang naman yung isinulat mo. Hindi 1 yan. Diba nga? Kapag idinagdag mo ang 10 sa 2, ang sagot ay 12. Kaya ayan yun. Sa pinakamabilis lang ng paraan, isinusulat lang yung 1 para maging 12. At dahil binawasan na natin ng 1 sampuan ng 4, magiging 3 na lang to. Parang 4 minus 1, ganun lang. Diba? Dahil yung 1, nilagay mo na dun sa 2. Pero ang value nun ay 10. Naunawaan mo ko? Ayan. So, ganun lang yun, no? Pero sa pinakamabilis na paraan nga, 1 bilang pansulat lang. Pero ang value ay 10. Okay. Wag magpakalito, ha? So, ayan. Dahil ito na, 12 na yung gagamitin natin. Diba nga, kapag na-slash na, hindi na gagamitin yan. Diba? Na-slash na natin yan. Dahil ang gagamitin na natin ay itong nasa taas na numbers. Okay, ito na tayo. 12 at 7. Kung mapapansin nyo, dahil 12 at 7 na ito, itong nasa baba na ang mas maliit na value. Dahil dyan, pwede na tayong magbawas. 12, bawasan ng 7, ang sagot ay 5. 3, bawasan ng 1, ang sagot ay 2.
Kaya ang sagot natin ay 25. Okay ba? Sige, isa pang halimbawa. Bura-bura-bura. Ayaw matanggal ah. Okay. Ito na. Lakihan natin. 76 bawasan ng 58. Ayan, medyo malaki-laki na to. 76 bawasan ng 58. Mag-identify na tayo. Dito tayo sa ones. 6 at 8. Alin ang mas maliit ang value? 6 o 8? Tama, 6. Naku, nasa taas na naman ang ating mas malitang value. Dahil dyan, dito pa lang, hindi na nag-identify dito sa tens si teacher, no? Kasi doon pa lang sa ones, alam na natin na tayo ay manghihiram. 6 at 8. Nasa taas ang mas malitang value. Sige na, manghiram na tayo. Yung 6, isulat mo sa taas dahil manghihiram tayo. Dito sa 7 ng isang tens. Dahil nanghiram na tayo ng isang tens, isulat mo na ngayon yan sa tabi ng 6 para ito ay maging 16. At itong 7, dahil binawasan mo na ng isang tens, ito ay magiging 6 na lang. Ayan na, pwede na tayong magbawas. 16 bawasan ng 8, ang sagot ay ilan? Tama, 8. At 6 bawasan ng 5, ilan? 1. At yan na. Ito na ang ating difference, 18. Nag-drawing ba tayo? Hindi, di ba? Tandaan lang, sa pagbabawas, kailangan mo pa rin yung mental addition. Di ba nga, pinag-aralan na natin, nakabaliktaran ng addition ay subtraction para mas mabilis ka makapagsagot. Okay? Eto na, tayo ay magsasagot na. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa kahon ang angkop na pamilang na pangungusap sa ginawang pagbabawas. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Simple lang ito, kids. Ganito. Okay. Ito yung number 1 natin. Ang gagawin mo lang muna, una, bilangin ang lahat ng sasakyan. Pagkatapos, isulat mo yung number. Sunod, minus. Bilangin ang may X na sasakyan. Isulat mo yung number. Equals. Bilangin ang walang X. Yun ang sagot. So, ganun lang yung gagawin para sa 2, 3, 4. Una, bilangin lahat. Bilangin ang X. May X, bilangin ang natira. Yun yung pamilang na pangungusap. Hindi ko na para bilangin pa itong 2, 3, 4 ha. Ikaw na yung gagawa. Okay? Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutan ang mga pamilang na pangungusap sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kung mapapansin nyo dito, 2-digit number na to, ha? Itong ating given. Kaya naman, I advise sa inyong pagsasagot sa notebook, ito ay itayo ninyo. Gawin sa vertical position. Sa pagsusulat sa notebook, lagay mo, black tayo. Number 1, 46 minus 21. Ayan. Ganito ang pagsulat doon sa notebook. Huwag sagot lang, kids, ha? Para makita ni teacher na ikaw talaga ay nagpakita ng solution kung paano mo nakuha yung sagot. No? So, ayan. Para makita mo kung mayroong pagpapangkat na mangyayari, yung itinuro ni teacher, identify mo muna alin ang mas maliit, ang value, ito bang nasa baba o nasa taas. Kapag nasa baba, diretso na sa pagbabawas. Kapag nasa taas, manghihiram. Gets? Okay, move na tayo to the next activity. Gawain sa pagkatuto bilang 3.
Sagutan ang pamilang na pangungusap ng pagbabawas sa bawat kotse upang matulungan mo si Perry na hanapin ang kaniyang sasakyan na may numerong 18. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Bago mo masagot ito, mapili yung letter, gagawin mo muna itong pagbabawas. Ayan. Bilang katunayan na, ito palang letter na ito ang may numerong 18. Ito palang sasakyan ni Perry. Isasagawa mo muna itong operation na ito. Again, dahil nakahiga ito, iyong itatayo sa notebook sa pagsusulat. Okay? Tapos, yung prosesong itinuro ni teacher para malaman mo kung may pagpapangkat o walang pagpapangkat na mangyayari. No? Okay na? Sasagutan muna to ha, bago mo pipiliin yung letter. Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang mga kasunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito na yung suliranin natin. Nais ni Rena na bilhin ang tsokolate na nandito sa drawing. May presyo, hindi ba? Ito yung presyo. Ang pera niya sa kaniyang bulsa ay 45 pesos. Ito yung presyo. Ayan o. Kita mo yung presyo? Yan. Number 1. Magkano ang tsokolate? Number 2. Magkano ang kaniyang pera? Number 3. Makabibili kaya siya ng gusto niyang tsokolate gamit ang pera niya? Bakit? Halimbawa, sagot mo, oo. Bakit? Sagot mo, hindi. Bakit? Number 4. Magkano ang kulang ng kaniyang pera upang mabili ang tsokolate? Ipapakita yung solution ha. Susulat mo ng patayo. At number 5, kung ikaw si Rena, paano ka bibili ng tsokolate na hindi ka gagawa ng masama? Ano yung iyong gagawin? So, yun lang para dito sa ating GP4. Ayan, and that's it. Thank you for watching, kids. Paalala lang ni teacher, kung medyo nahihirapan kayo, lalo na doon sa panghihiram, balik-balikan mo lang yung proseso, tapos mag-practice ka na mag-practice, makukuha mo din yan for sure. Okay, good luck sa pagsasagot. See you on my next video. Goodbye!